Naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Umanda sila. Ito pong impeachment na kinakasa nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, o ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo. Hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tumigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Pagtyagaan na lang po natin. Kahit anong mangyari, mawawalan din ng saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran. Magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-balik na rin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasipikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. Presidente po siya, siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun. Sapagkat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal. Lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang husgahan sa bilang o sa dami ng namatay? Kailangan husgahan mo ang isang programa doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen.
Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak nyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Boom! Yon, alright guys, napakaganda na pag-uusapan natin ngayon. No? Reaction naman tayo ulit. Ako si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So yan mga kababayan, nakita nyo, preview pa lang, napakalupit na. Okay, kukwento ko sa inyo yung laman ng video if wala ka ng time na panoorin pa ang full video. So sana napanood nyo yung preview and then umabot ka sa pagsasalita ni Poging Boy. Alright, joke lang. Yun na nga mga kababayan, no? Si Senator Marcoleta sumabak na, no? Sinibak na ang mga kawatan. Alright, so kinantsawan niya ngayon itong si Torre na talaga namang lahat ng star ng Pilipinas gusto yatang ibigay ni BBM kay Torre. O yan, nasa dahig po sila BP, sila Attorney Vic, yan, sila Senator Amy, Kong Marcoleta. Alright, so napanood nyo, no? Pero mahaba-haba pa yan, so sana mapanood nyo yung magsasalita ni Senator Marcoleta. Ayun na nga mga kababayan, no? O, kinantsawan niya si Torre sa pagiging chief PMP na naman. Grabe, saan ka naman nakakita mga kababayan? BBM na lang talaga yata ang pinaka naggumawa ng ganyan. Nakada buwan-buwan yata gustong bigyan ng star itong si Torre, no? Pero sa totoong buhay mga kababayan, walang mga tao o walang Pilipino na humahanga. Siguro kung may humahanga man lang pa ilan-ilan at kayang-kaya natin bilangin. Na alam nyo naman, nagalit tayo dyan kay Torre sa ginawang pagdampot o pagkidnap kay Tatay Digong. Kita nyo naman, no? Saan ka pa nakakita ba naman ng mataas na opisyal mga kababayan sa PNP? Aarestuhin mo yung dating Pangulo, napapakitaan mo ng warrant of arrest o papeles nasa cellphone. My God! Diyos ko po! Lahat tayo nakakigigil na. Alam ko mga kababayan, nanonood ka pa hanggang ngayon. Alam ko gigil na gigil ka na sa nangyayari sa bansa ngayon, no? Saka ba naman nakakita? Ikaw ba naman idol? O ikaw, sir, tatanungin kita, kung halimbawa may kaso ka, dadamputin ka ng pulis, papakita sa iyo yung warrant of arrest mo nasa cellphone lang, hindi mo lang nakaprint, walang pirma, tapos dadaling ka pa sa dahig. Oh my God! Ito ang kinakatakot nila mga kababayan. Pag itong si Tatay Digong nakabalik lang ng buhay sa Pilipinas, Diyos ko, magtago na kayo. Okay? Then sa video nito mga kababayan, makikita nyo dito, nakita nyo naman sana sa preview na itong si Senator Kong Marcoleta. Ayan dala-dalawa, Senator Kong Marcoleta. Masensya na kayo, lagi akong sasanay sa Kong Senator na siya ngayon. Senator Marcoleta nagbanta na. Boom! Alright, nagbanta na sa pag-usad ng impeachment ni BP Sara. Bakit nyo dyan? Hindi namin pababayaan ni si BP Sara ay mawala sa pagiging Vice President kasi magiging presidente pa yan. At tinitiyak ni Senator Marcoleta, mapapahiya talaga kayo. Sige, ituloy nyo, itaga nyo sa bato. Yari kayo talaga. Kayong mga nag-impeach kay BP Sara, kung ayaw nyong tumigil, malapit na. Sige, ituloy nyo lang. Si Kong Marcoleta lang ang katapat nyo, Senator Marcoleta lang. Hindi ba kayo kinakabahan? Hindi ba kayo tatakot? Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga pinaggagawa nyo? Okay? Wala nang araw na hindi nyo na binanatan o hindi nyo naalala ang Duterte. My God! Hindi ba mga kababayan? Wala nang minuto kundi puro na lang Duterte. Si Tatay Digong 80 years old na. Kung gusto nyo talaga, baka pinapanalangin nyo na si Tatay Digong magurgur na para matapos na Pero si Tatay Digong hindi yan basta-basta magugurgur or yung mahaba pa buhay niya, malaki tenga niyan, parehas kami. At kailangan pa siya ng taong bayan. Kailangan niya pang suportahan ang mga susunod na mga itataas siya ng kamay para mamumuno sa Pilipinas para matapos na tong kabaliwan na to, di ba? My God. So ayan, nakita nyo. So sana mapanood nyo pa yung full video, yung pagsasalita ni Senator Marcoleta. Ayan, nagbanta na siya
sa mga bumubuo ng impeachment ni BP Sara. Yan ang malupit dyan. So kung naikwento ko naman na rin sa inyo, kung ayaw nyo nang panoorin, di wag na. Dahil baka busy si Mare, baka marami nagpapadede ng bata, maiiyak, maririnig yung boses ko, baka lalong umiyak yung bata. Di ba? O shoutout sa mga sir dyan, mga madams na mga magaganda, mahilig magkomento. Nababasa ko yung mga message nyo at mga like nyo, maraming salamat po. At sa mga OFWs dyan, maraming salamat ha. At itong video mapapanood natin sa aking kay Boss Reaction TV PH, no, yung mga napapanood yun ng mga full video, sino may yung currency na yan, i-subscribe nyo rin, yan yung nire-reaction na natin at binibigyan natin ng komento. So yun guys, nakita nyo yung komento natin at kayo na rin ay mag-komento dyan sa baba kung ano ang masasabi nyo sa napanood nyo ng video. At kayo ba ay kinikilabutan ba sa napanood nyo sa sinabi ni Senator Marcoleta? Ha? Ako talagang naninindig ang balahibo ko sa kanyang pagbabanta na yan. Sige, subukan nyo. Ha? Itaga nyo sa bato. Ha? Dati, tinatawan-tawanan nyo si Senator Marcoleta. Tinanggalan nyo ng power, inapin nyo yung si Mr. Hopia. Ang senator namin na yan. Yan ang uusig sa inyo. Yan ang puputol ng buntot nyo. Yan ang puputol ng sungay nyo. Yari kayo dyan. Okay? So mga kababayan, i-pray natin ng PDP, sila Vice President na nasa ICC ngayon. So itong si Chis, medyo inaatras-atras yung impeachment ni BP Sara. Hindi natin alam kung anong tactics na lang ginagawa nila dyan. Basta tututok lang tayo palagi. Kaya subscribe ka na dyan sa ating channel para abot sa inyo yung mga balita kaagad. Okay? So ganito mga kababayan, naikwento ko na sa inyo yung laman ng video. Yung mismong direct to the point, kasi baka hindi ka mahilig manood ng mga mahabang video, umabot ka sa pagsasalita ko, na ikwento ko na sa iyo yung marites natin na importanteng marites na hindi lang basta-basta marites, kasi kailangan mo sa buhay itong nalalaman mo dapat ang nangyayari sa Pilipinas. Okay mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakalike, like ka na. Lagi nagla-like yung mga kumari ko dyan. Maraming salamat po mga madam ha. Ipi-play ko na yung video sa lahat ng gustong i-play. At tapusin ang video, don't skip the ads para may pambili tayong sardinas kasi tumutulong tayo. Isa pa rin tayong charity. Andun sa page ko yung aking pagcha-charity. Maraming salamat po. Kahit pa paano, sumusweldo tayo kay YouTube. Nakakatulong po tayo sa mga may hirap at nakakapag-ayuda tayo sa mas nangangailangan. Maraming salamat po. I-play mo na yung boy. Let's go! Nakalain mong naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon ha. Heto na po mga kareaksyon si Senator Marcoleta. Ayan po. Ayan po, nagsalita na po. Oy, Bongbong Marcos, nanawagan ka ng courtesy resignation. Tapos wala ka naman palang tatanggalin sa mga key player ng iyong administrasyon. Di ba? Gusto lang pala niyang tanggalin si Solgen Menardo Guevara. Mantakin po ninyo yan kung sino pa yung napakagaling at kung sino pa po yung napakalupit sa kanyang mga gabinete. Siya pa talaga ang pinagdiskitahan ni Bongbong Marcos. Do? Kaya naman dito mga kareaksyon, tingnan po ninyo mga kareaksyon. Pinagtatawanan na po siya ng mga taong bayan. Patawag-tawag po siya ng courtesy resignation, wala naman pala siyang tatanggalin. Dinagdagan pa niya, in-upgrade pa niya ang kanyang mga gabinete at ang kanyang chief of police. In-upgrade po niya. Isang tore. Isang tore ang nilagay niyang chief PNP. Naku, tore. Nilagay niyang chief PNP. Ano ba yan, di ba? Ano ba yan? Ano ba sinabi dyan ni Senator Jinggoy Estrada. Ito po yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada bago po natin ipagpatuloy si Senator Marcoleta. Ayan po mga kareaksyon, basahin po natin. Ang sinabi po ni Senator Jinggoy Estrada, for me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting chief PNP. Narinig mo yun, Bongbong Marcos? O, di ba, pinapaimbestigaan nyo na rin si Jinggoy ngayon. Pinapaimbestigaan na rin si Jinggoy doon sa kanyang tinatawag na pandarambong, o, di ba? Wala daw takas si Jinggoy doon eh. Kasi nakikita-kita na po na si Jinggoy ay tatakbo na naman sa 2028 at kapag hindi siya nagipag-alyado kay BP Sara Duterte ay may lalagay siya sa inodoro katulad po ni Bongbong Marcos.
O ito na po ha, tuloy po natin si Idol Senador Marcoleta. Marcoleta. Alright, tuloy na po natin. Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta! Kayo! Dami, no? Ganito naman Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor. Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo, akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mong naglagay siya ng PNP, si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun, sapagkat kung totoo na cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh.
Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, humirap na ng humirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na maitaas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na ang Pilipino. O diba? Kasi nga mga ka-reaction, kapag weak leader na meron ka, at kapag hindi po nila dinanas ang kahirapan na katulad po ng dinanas ng karamihan sa atin, at katulad po natin, ako, dinanas po natin yung kahirapan, alam po natin ang kumakalam na sikmura. Pero si Bongbong Marcos, si Romualdez, 10 ng kanyang mga kasama, hindi po sila dumanas, hindi po sila dumaan doon sa tinatawag nating kasadlakan sa buhay. Wala po silang dinanas na ganun mga kareaksyon. Kaya naman, mahihirapan nilang resolbahin ang problema ng kagutuman, pagkataas ng presyo, o kahit man lang na marunong siyang pumili ng tamang tao para mailuklok sa mga posisyon sa gobyerno. Kaya nga, sinabihan na tayo ng Pangulong Duterte, weak leader yan. Walang alam, hindi nga natapos ng kolehiyo eh. Diba? Tapos itong mga nakapaligid sa kanya, parang mga uhaw sa dugo. Sa dugo ng ating pamalahan, ng ating bansa. Ha? Laklak dito, laklak doon, mga animal. Katapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, ano ba yun? Department of Finance. DOJ! Eh anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin ba't hindi ka maglagay? O diba, nandun yung Department of Finance na binanggit ni Marcoleta, siya yung asawa ni Vilma Santos. Yung tumakbo yung anak niya, katambal niya, ginagaya niya yung mga Duterte doon sa Batangas. Ang nangyari mga ka-reaction, natalo si Lucky, hindi na siya Lucky. Unlucky na, malas. Natalo po yung anak ni Vilma. Lucky daw ang pangalan, hindi Lucky yun. Malas yun. Kaya nga tama yung ginawa ng mga taga Batangas, hindi nyo binoto yun. Ano bang alam nun? Hep hooray. Ngayon mga ka-reaction, binanggit po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta, yang anong pangalan niya? Si Recto. O diba? Si Recto. Tamang-tama ang apelyido ni Recto. Punta ka ng Recto, magpagawa ka doon ng diploma. Bongbong Marcos, wala kang diploma, di ba? O punta ka ng Recto, pagawa ka ng diploma doon, o di ba? Ganun yun. O ngayon si Senator Congressman Rodante Marcoleta, nagsalita na courtesy resignation ka. Wala ka naman palang tatanggalin sa mga key player ng yung government. Tatanggalin mo pa yung magaling na si Menardo Guevara. Ganun ba yun, Bongbong Marcos? Kaya pinagtatawanan ka na ng mga tao. Yung mga nasa paligid mo naman, nilalaklak nila yung kaban ng bayan. Ay, Bongbong Marcos, magpakatino ka na, boy. Tigilan mo yung coke. Nang matino. Naglagay ka, pagkatas tinanggal mo, pagkatas nilagay mo sa ganito. Hindi po pwede yung gano'n. Di ba? Akala po niya lokohan. Tinanggal niya dito, nilagay niya doon. Sabi niya, alika rito, tatanggalin kita, aayusin natin ang gobyerno. Pero ilalagay lang kita dito. Tatanga-tanga ka dyan, baka matino ka dito. Diba? Wala ka naman mananakaw dyan. O dito ka naman magnakaw. Yung porsyento ko, bigay mo. Ganun ba yan, Bongbong Marcos? Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin, ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito? May araw na ako. Yun po bang ating justisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang justisya ng ating bansa. Kung nagkamali
ang sinumang Pilipino. Kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, edi husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtiyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ng saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-balik ta rin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasipikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. Presidente po siya, siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun eh. Sapagkat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal. Lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang husgahan sa bilang o sa dami ng matay? Kailangan husgahan mo ang isang programa doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak nyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador ng ating bansa. Kahit nalayo po ang lugar na ito, alam kong nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit konting sandali, kailangan tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat. Lahat po kayong lahat, binoto po ninyo ako. Kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Akalain nyo naman, sa simula't-simula pa, number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Yung palang survey na yun, mga ka-reaction, survey ng mga mga nahihilo. Survey ng mga parang, alam nyo na. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nagmilagro isang araw, nilagay po nila ako number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo, ikaw walang hiyaan ng mga survey companies na yun. Naniniwala pa ba kayo dyan? Sipi-sipi ninyo. Merong isang media practitioner sa Maynila, babae, hindi ko nababanggitin ang pangalan, baka sumigat pa. Hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcoleta naging number 6. Siya yun, yung sa ABS-CBN, anong pangalan nun? Anong pangalan nun yung babae na nag-i-interview? Sa ABS-CBN yata yun, o Jimmy? ABS-CBN. Karen Davila ba yun? Karen Davila?
O yun, yung Karen Davila, yung basta't yun. Hindi siya makapaniwalang nanalo si Senador Marcoleta. Ang tanong niya, paano nanalo si Marcoleta? Sabi niya kay Bato de la Rosa. Ang sagot ni Bato de la Rosa, maraming iglesia. Mantagin mo yan, si Bato de la Rosa may utak pala. Oy, Senator Bato de la Rosa, nanalo si Marcoleta dahil binoto siya ng milyong tao sa Pilipinas. Hindi lang mga iglesia, di ba? Pero tama na rin yun. Tama na rin na sinabi ni Senator Bato na dahil maraming iglesia. O, di ba? Nanalo si Marcoleta. Oy, Karen Davila, makinig ka dito. Huwag kang pa cute-cute yan. O, dito, nanalo si Marcoleta dahil panalo siya. O, di ba? Talo yung mga alyansa dahil talo sila. Period. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng OFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako lang ang tinitingnan niya. Paano nangyari yun? Sabi niya. Paano nangyari si Marcoleta ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakalimutan niya. Nakalimutan po niya napakaraming nagmamahal pala kay Rodante Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo. Hindi po niya nakalimutan, Senator Marcoleta, hindi niya nakalimutan. Masama pa ang loob ng babaeng yun dahil sa pagkakasara ng ABS-CBN. Hindi sila makapaniwala, sinarado mo na yung ABS-CBN, nanalo ka pa, ano ba yun? Di ba? Talagang sartalo na yung mga ABS-CBN na yan. Lintik lang ang walang ganti. Lintik lang ang walang ganti. Ginawa. Ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Umanda sila. Ito pong impeachment na kinakasa nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tumigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Naku, naririnig ko lang po si Marcoleta, mga kareaksyon. The Vice President will stay Vice President. Oy, tambalos-los. Yung mga tuwadcom dyan, oy, Ortega, yung balbas mo, tanggalin mo yan. Yung mga balbasarado ka, walang yaka. Umanda kayo dyan kay Marcoleta, mga inayupak kayo. Malungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, gumawa po ako ng request sa ICC. Payagan nyo sana ako kahit ilang minuto lang makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po'y naging senador dahil sa tulong niya. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Naghintay po ako
ng mga ilang araw. 1 linggo siguro o mahigit pa. Hanggang ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ibinigay na sagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na ba 3 minuto ay hindi nila ako bibigyan? Anong klaseng justisya naman yung ICC na yan? Dito pa naman sa Europa, ang akala ko dito mas matatag, dito mas malinaw ang justisya sapagkat magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung 3 minuto o 5 minutong ihingin ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, mahawakan ko lang ang kamay, makita ko lang kung anong kalagayan niya. Sapagkat malaking bagay naman po para sa isang tao na kagaya niya. Hindi po nila ibibigay siguro sa akin. Ala! Tidyo! Mamaya po, magbabaka sakali akong pumunta ron, makita ko man lang yung lugar kung saan siya nakapiit. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat, hindi pa naman po tapos ang laban. Sa ngayon po, maghintay lang po tayo. Maging matiisin lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag nating isusuko ang laban. Nasa panig po tayo ng katuwiran. Nasa panig po tayo ng batas. Alam ko po, si Pangulong Duterte malakas ang kanyang loob. Hindi siya papayag. Hindi siya masisira ng loob. Kilala ko yung tao na yun. Makikipaglaban siya para sa inyo. Kahit ganyan ang kalagay niya, nakapiit siya, pero kayo ang inaalala niya. Kaya, huwag po kayong mawawalan ng loob, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Tatapusin po natin ang laban. Maiuwi po natin ang Pangulong Digong. Let's bring him home. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very, Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y
bayani, mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.